Dalawa daw, tatlo. Hindi na Pwede sila. na daw, pwede na daw. Ay, yun. Okay, wait lang. Okay. Hmm. Sorry. Tayo na po ang magsimula at hindi, para sa ating scripture for today ay pangunahan ni Giselle. Ayan, para sa ating scripture na matatagpuan sa Galatians chapter 5 verses 13 to 14, sabi, for you were called to freedom, veterans you do not turn your freedom into an opportunity for the freedom, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in word in the statement, you shall love your neighbor as yourself. Amen. Praise the Lord para po sa kanyang salita. Ayun. At tungo tayo sa ating prayer. Lord, maraming salamat po sa araw na to na nagkaloob na naman sa amin itong panahon na to upang magkasama-sama upang pag-aralan ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin na palakasin na po at patalasin ang aming mga pandinig at mga kaisipan upang manatili namin ang mga pakinggan namin at maunawaan yung mga pag-aaralan namin at mapapakinggan sa araw na to. Mula sa iyo na ginamit na instrumento na si Kuya Orly. Lord, maraming salamat po at yun lang po ang aming sangot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So yun, dako na tayo para sa ating opening song na pangunahan ni Giselle muli. Is there anywhere I can go to? Order to join, order to join, the love that you and that you try to hide, the tremble that is born, tremble that is born, it's all gone, it's all great, it's all gone, and all is all great. How great is thy God? It's the age is time. It's everything and beginning. The God is true in mind. All is
I'll Ayun, maraming salamat sa opening song ni Richel. At tungo na tayo sa ating speaker for today na magmumula kay Speech mode beats. Kuya Orly. Speech mode talk. EPF Op Studio 850. Care F Fuber 2014 of Fuber 2000 V1.5. Tab playlist list audio. Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon ay isang kagalakan na naman po muli na makasama ko kayo para mag-aral at magbulay-bulay ng kanyang salita ng Panginoon. Ang matutunghayan nating talata o aklat sa Biblia ay mula sa aklat ng Galatia. Ito po ay matutunghayan sa Galatians chapter 5 verse 13 and 14. Aking pong babasahin ang Galatians chapter 5 verse 13 and 14. Aking po munang babasahin sa wikang Ingles. Ang sabi po dito, "For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion of the flesh, but by love serve one another." Sa talatang 14 sa Ingles, sa 14. "For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself." Basahin ko po sa wikang Tagalog, ito po ay sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 13 at 14. Sabi dito, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Narinig po ba dyan, Sir Franklin? Hindi. Wala po. Wala kami Ay, hindi narinig. daw, Owen. Hindi daw. Hindi daw. Speech mode talk. Audio clip 1 Ops 25.0 Spyro 1 Ops Spyro 1 Audio clip 1 Ops 25 Spyro 1 Spyro Audio Ops 25 Spyro 1 Spyro Audio clip 1 trillion Audio clip 1 Technical problem. toolbar 5 preferences Owen. R Hindi daw. preferences oh level 1 dialog combo box line 1 virtual audio cable collapsed Fuber 2000 V1.5 point dot Wala ko na pistol na tumahimik eh. I need to level left channel I need to level logged out of the server start window Hindi time list narinig grouping ng Owen. Fuber 2000 V1 point Yun, Sir Franklin. Di Start ko window, narinig window, sa R. ano, sa... run app press right to switch preview 1 of 4 Sino ba yun? run dialog type the name of a broker percent program percent text folder view list Kuya Owen. Ayun, Ha? si Yuki na daw. program name window preview this PC not selected Bakit expanded daw? Oo. Mag-gusto M ng items view list M Microsoft 10 of 32 items view list app Ano Ano daw? yung, Sabi ni ano Yuki. Windows yung 3140. tawag doon yung line na items view ano? list start menu 16 of 21 items view list space selected items view list S Windows accessories not selected 25 settings 43 of 40 S stream laptops Starlight 16 of 47 AltaCast 1 of 40 Fuber 2000 V1.5 programs 01 column 2 programs window items view list Starlight 16 of 4 S startup 17 of UP20 on PC left channel UP20 on PC logged out of the server UP20 on PC left channel UP20 on PC logged out of the server items view list audio repeater line 1 to line 2 dot not selected 1 space selected Anong balita? context menu open up editing print key run as administrator startup window Okay naman. Ano ba? Oh, si Magsunod ka na na. 1.5.4 toolbar Magsunod ka na ng tip. text Ops 25 Ano naman Ops 16 pistol? studio mode check Ikaw na lang. recording check box check Ikaw na raw ba? Teka lang, Install broadcast message from UP20 on Mag-install PC ka na ng broadcast message TikTok. from UP20 on PC Ayun, siya na daw, Owen. Spyro 1 column Skype And call daw ni Owen yung Skype ha, tapos si Owen daw mag-handle ng Skype. broadcast message from UP20 on PC Echo Mac broadcast dot dot broadcast message from UP20 on PC Echo Mac broadcast dot dot Si Yuki na daw mag-broadcast. Hindi, kita si Jerry. text message from Terrible Princess from United Arab Emirates stop it Dito ka din ano. Sana ka talaga. Ikaw hindi mag-stream ng ano? Nung... Yes. Tapos sa meron. Teka, ako na maglalaglag. Maglalaglag mo. Paano daw Yuki?
Kuya Ote, Wait lang, wait tingnan lang natin. po May nalaglag daw po sa Sige. line ni ate. May nalaglag sa linya. More options button. Open recent chats button. Oh, Or you left channel. Or you left channel. Or you logged out of the server. Or you logged out of the server. Or you logged onto the server. Or you joined channel. Broadcast message from UT20 on PC. Pasak Nakala. Copy remove null and size type in Sakapila. Or you logged plus one button. Face button. Close button. Number Ayun, button. Call pero add people. daw New yung button. Enter numbers using ni the Owen. and call button. End ko Space. na raw. My info active button. Yun. UT20 on PC join channel. UT20 on PC join channel. End ko na. Yun. Ops 25.0 messages terrible princess. Ops 25.0 message. Ops 20 messages terrible princess from United Arab Emirates dialogue. New message. Ops 64. Ops 25.0. Ops 64. Event center team top 5. ulit. Preferences Ayan na. dialogue. Sound system property page Okay input na. and output device combo box line 5. Virtual audio cable collab. Event center Okay team. na po. Mention na po sa abala. Preferences Okay lang dialogue. yan. Event center team. Ops 64. Event room team top 5 classic key. Preferences. Input device combo box line 6. Virtual audio cable collapsed. Event room team top 5. Preferences dialogue. Event room. Ops 60. Okay na. Event center team top 5. Preferences. Try natin. Sound system property page output device combo box line 3. Virtual audio cable collapsed. Okay, well, Line 2. Virtual audio cable. Pwede na i-play. Input device combo box line 2. Virtual audio cable collapsed. Narinig, S. narinig. Output device combo S. Speakers. Connection smart. Event center team top 5. Apply na ba? Master volume slider 50. Hindi Preview pa, black coffee 101 level 2. Alas sa program na. Ops 64. Ops folder view list. Uber 2014. Nahihirapan Ops 20. ko Uber din 2000 yung Uber mga 2 tab tao. playlist list. Audio clip 1. Yung kasi talaga magagalit na talaga ako mamaya. Ano na Cycle left channel, cycle up. alam mo yan. Kasi, Magandang araw po sa inyong lahat at Ang bala akin ate Bar. Narinig ba? Sorry, Narinig ba? Audio clip 1. Ayan na, Folder view. ayan na, narinig, Notification narinig. chevron Okay button. na kaya ate. Note event room team top 8. Audio repeater button. Narinig na Line 2 or headset dialog. Wave and wave out sample rate bits for restore unavailable. Move side minimize end. Notification folder view. Start running app. Overflow notification area 2A. Audio repeater button. Microphone by microphone dialog. Wave and wave out sample rate bits for sample channels total buffer. MS. Restore unavailable R. Move side minimize end. Notification over folder. Overflow notification area toolbar. Audio repeater button. Audio repeater 1. Notification overflow. Audio clip 1,590,000. Audio clip 1. Carol Princess from magandang araw po sa inyong lahat at ngayon ay isang kagalakan na naman pong muli na makasama ko kayo para mag-aral at magbulay-bulay ng kanyang salita ng Panginoon. Ang matutunghayan nating talata o aklat sa Biblia ay mula sa aklat ng Galacia. Ito po ay matutunghayan sa Galatians chapter 5 verse 13 and 14. Akin pong babasahin ang Galatians chapter 5 verse 13 and 14. Akin po munang babasahin sa wikang Ingles. Ang sabi po dito, "For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another." Sa talatang 14 sa Ingles, sa 14. "For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself." Basahin ko po sa wikang Tagalog. Ito po ay sa Galacia, Kapitulo 5, talatang 13 at 14. Ang sabi dito, "Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili." Napakaganda pong mga talata ito sa Biblia na kung saan ito ay patungkol sa pagiging malaya. Ano po ba ang sinasabi dito sa totoong dapat na pananaw natin sa salitang kalayaan, na kung saan sa Bible o sa Biblia mismo maraming beses na inuulit-ulit yung salitang pagiging malaya. Sa buhay ni Pablo, alam natin ang buhay niya ay hindi talaga naging malaya noon pa man. Siya ay dating taga-usig o nag-uusig sa mga Kristiyano nung unang panahon, plus the fact na siya ay Benjamite. Alam niyo ba na ang mga Benjamite ay maraming babae, kumbaga maraming asawa. At nung panahon na siya ay hindi pa Kristiyano,
kapag nakakakita siya ng Kristiyano, kung hindi man pinipersecute ay kanyang pinapatay. Kaya makikita natin bakit ba laging binigyan din dito yung salitang binitiwan niya sa Galatians chapter 5 verse 13 and Mil Dela Cruz logged 14 onto the server. Mil Dela Cruz sa joined channel for pagiging Android. malaya. Ulitin ko sa Tagalog, maganda kasing pansinin uli ang binanggit dito ni Pablo. At aking babasahin uli ito sa wikang Tagalog doon sa Galatians or Galatia 5:13-14, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga glingkuran kayo, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, dito tinutukoy na ang ating kalayaan ay hindi laging absolute. Freedom is not always absolute. Binigyan tayo ng kalayaan, lalo sa bansa natin, na this is a democratic country, lahat ay pwede nating gawin. Siyempre, may limitasyon ang kalayaan. Freedom is not Mil Dela always Cruz channel for Android. absolute. Mil Dela Hindi Cruz ka joined naman channel guest house. pwedeng pumatay ng tao basta-basta lang, magalit ka sa isang tao tapos gagawan mo ng masama. So, pag nagkaganon, meron tayong batas na pinatutupad. Kapag ginawa mo yon, nagkakasala ka sa batas at pwede kang ikulong at pagmultahin sa ginawa mong masama. Kaya nga ang ganda ng sinabi ni Pablo na hindi dapat natin abusuhin ng kalayaan para sa ating mga fleshly desire o sa laman. In fact, dapat nating gamitin ang kalayaang ito para mag-glorify si Lord. Alam niyo ba na sa panahong ito makikita natin na ang daming mga tao ang hindi convenient o hindi komportable sa nangyari sa paligid. Yung dating magandang buhay, katayuan niya na nakakagala, na walang face mask, walang quarantine pass, o walang ginagamit na alcohol para mabuhay ng libre o malaya ka kung saan mo gusto. Ngayon ay meron ng limitasyon. Kaya nga sa mundong ating kinagagalawan ngayon, hindi talaga tayo binigyan ng kalayaan na gawin natin ang gusto nating gawin. Dahil ang mundong ating ginagalawan ngayon ay pansamantala lang. Ang totoong eternity ay yung inihanda sa atin ng Panginoon, yung langit, para sa mga totoong tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. At makikita natin na nawa yung nangyayari ngayon ay maging daan para mas hanapin natin si Lord sa Bibliyang kaparaanan at gamitin natin yung kalayaang ito, katulad ng sinabi ni Pablo, na maglingkuran tayo. Kaya nga wala talagang namamatay sa gutom nitong panahon ng pandemic kasi may mga ayuda, may mga tulong mula sa mga kamag-anak o sa mga kaibigan, at nagkakaroon pa tayo ng pagkakaisa sa pamamagitan ng panalanginan. At totoong ang hirap ng panahon ngayon dahil kumbaga dati ka nang lumalabas, malaya kang gawin ang gusto mong gawin, malaya kang bumisita sa kaibigan, malaya kang sumakay ng sasakyan para makarating sa paroroonan. Ngayon, naglalakad ng iba. Mas common nga ngayon yung paggamit ng bisikleta. Ako, yun ang ginagawa ko ngayon. Nagbibisikleta ako kahit na gaano kalayo pa. Gagawa ko ng paraan para makarating sa patutunguhan. Pero alam niyo mga kapatid, importante ngayon na gamitin natin yung kalayaang meron tayo sa Panginoon para ipamahagi naman natin yung magandang balita na ang Diyos ay totoong nagmamahal sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Kaya nga sinabi dito ni Pablo sa talatang 13 na maglingkuran tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya nga nawa
sa mga panahong ito, gamitin natin yung panahong ito para ipakita sa lahat na hindi dapat mawalan ng pag-asa. Habang nabubuhay, may pag-asa. Napakahirap man ng nangyayari sa paligid. Maaring iba nade-demoralize, nagkakaroon na ng pag-iisip na gusto na talagang wakasan ang buhay. Pero tell you kapatid, I'll tell you na mahal ka ng Diyos. Kung nakikinig ka man sa oras na ito, lagi kong unawa sa inyo, pinamamanik sa inyo na may dahilan ng lahat ng bagay. Hindi talaga tayo dito sa mundong ito permanente. Pansamantala lang yung ating tinutuntungan ngayon. Lahat ng bagay na nakikita natin ay pansamantala lang. Yung sa panahon ngayon, gamitin natin ang kalayaan para mahalin ang mga taong nasa paligid natin. Mahalin ang ating mga magulang, mahalin ang ating mga kapatid, kaibigan, at maraming paraan para mahalin ang bawat isa. Mahalin sila sa pamamagitan ng panalangin. Idulog natin ang bawat isa sa pananalangin. Napaka-importante na though physically hindi tayo nagkikita-kita, pero napaka-importante na ipakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila. Alam ko na maraming nagtatanong sa karamihan sa atin na bakit nangyari to, bakit ganito, saan na ba patutungo ang ating bansa, ano na mangyari sa buong mundo. Subalit, I'll tell you kapatid, I'll tell you na mahal tayo ng Diyos at nais lamang ng Diyos na gamitin yung panahon na ito para lapitan siya, dumulog sa Kanya, at makinig ng salita ng Panginoon para magkaroon ng bunga yung pananampalatayang ito. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. At napaka-importante na makinig tayo ng salita ng Panginoon sapagkat ito yung nagpapa-boost up ng ating pananampalataya. Kumbaga, kung ang ating katamang lupa ay pinapakain natin ng masusustansyang pagkain, napaka-importante naman na kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ito naman yung pinapakain natin, yung espiritu natin na nagbibigay ng buhay sa buhay natin. Kaya, pansinin natin kapag kahit tayo hindi kumain sa isang araw ng mga pagkaing mga physical foods, pero nag-aral naman tayo ng salita, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at napapakain natin ng Espiritu, nagkakaroon tayo ng positivity, iba yung pananaw natin. Kumbaga, mas nainganyo kang gawin yung mga bagay na napaka-importante, ipanalangin yung kapwa mo, puntahan yung kapwa mo pag may sakit, ipag-pray mo siya na gumaling siya. At sa mga panahong ito na hindi man nakikita natin yung ating mga kaibigan, na nagkakaroon naman tayo ng komunikasyon sa pamamagitan ng bagong technology. Yung ating kalaban na hindi natin nakikita, sabi ng iba, ang hirap lumabas ng bahay sapagkat ang ating kalaban ay hindi nakikita. Tandaan mo, kahit hindi natin nakikita yung kalaban natin, meron naman tayong Diyos na hindi nakikita na mas malaki pa sa virus o bakterya na ito na kayang supilin yan. Kaya napaka-importante sa panahong ito na meron tayong pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. At paano nga tayo pwedeng umibig sa ating kapwa? Katulad na nabanggit ko, kailangan ipanalangin natin sila, bigyan natin sila ng pansin sa panahon ngayon, i-share natin yung gospel na mahal sila ng Diyos, at i-share natin yung mabuting balita na sa panahon ngayon na tila baga ang karamihan ay nawawalan na ng pag-asa sa Panginoon. Tandaan natin na si Jesus ay bumaba dito sa lupa para maglingkod at hindi paglingkuran. He came to serve and not to be served. Importante dito yung
ibigin din natin ang kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Paano ba natin iniibig yung sarili natin? Kumbaga, ang ating sarili pinoproteksyonan, kaya tayo naka-face mask paglabas ng bahay para hindi tayo dapuan ng virus, ng COVID-19 na yan. At paano bang protection ang ginagawa natin? Nag-alcohol tayo, naglalagay tayo ng alcohol. Pag galing sa labas, ura-urada, pumapasok tayo sa CR para maligo, and so on and so forth. Maraming paraan para gawin natin ang pag-iingat na yon. Kaya nga sinabi dito ni Pablo, ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Lalo-lalo na yung pag-ibig natin sa bansang Pilipinas, ipinapanalangin natin ang ating Pangulo, ang Republika ng Pilipinas, ang gabinete, ang senador, ang congressman o nasa batas, ang mga pulis, mga frontliners, lalong-lalo na ngayon sa mga panahon na yon na iwinawagayway natin ang bandila ng Pilipinas bilang pagtuon natin sa ating araw ng kalayaan. Ipinagdiriwang natin ito kahapon. At salamat sa Diyos dahil umabot tayo sa panahon ngayon na kahit na limitado ang kilos, limitado ang paggala, limitado ang pakikipag-ugnayan sa kapwa mo, dumating naman ang punto na still pinapaalala sa atin ng Diyos na everything is under control. Dahil una sa lahat, napaka-importante talaga yung magkaroon tayo ng total surrendering of ourselves sa Diyos. Isipin nating mabuti na hindi tayo nabubuhay sa ating pansarili lamang. Nabubuhay tayo sa ibang tao. May awitin nga doon na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ito ay matutunghayan natin sa Book of Acts. At nabubuhay tayo para i-glorify ang Diyos. Ano mga bang dapat natin gawin sa mga panahong ito? Bukod sa ipanalangin natin ang ating kapwa, patunayan natin na merong kalayaan kapag ang isang tao ay nagkaroon ng pagkikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. At ang pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus ang magpapatunay sa atin na meron tayong future o magandang kinabukasan sa hindi lamang dito sa ating ginagalawang buhay sa mundo kundi sa eternity, sa darating na panahon. Alam niyo po na ang buhay natin sa eternity, nakasama natin, kapiling ang Diyos, ay pangwalang hanggan yon. Kahit punuin pa natin ng 100,000, yung buong kwarto natin, yung buong bahay natin, walang katapusan yon. Ang paghihirap natin sa lupa, bagamat sinasabi ng iba, parang gusto ng wakasan, wag kapatid. Ang dapat nating asahan na merong Diyos na nagligtas para sa atin, na nagkaroon tayo ng kalayaan dahil sa Kanya. We can use this freedom to glorify the Lord. We can use this freedom to let everyone know that God is alive in our heart. God is alive working in us. Pwede nating ipakita sa lahat na yung kalayaang meron tayo ay para sa kalwalatian ng Diyos at para maipakita natin na totoong may Diyos na nagmamahal para sa iyo at para sa akin. At gayon din naman, maipakita natin sa kapwa na hindi lang siya nabubuhay para magmahal sa kanyang mga mahal sa buhay, kundi malaman niya o maintindihan na merong Diyos na nagmamahal sa kanya, merong Diyos na nakatunghay para bigyan siya ng buhay na walang hanggan. At yun ang mahalaga. Yung mga bagay-bagay na meron tayo sa lupa na iniingat-ingatan natin, balang araw mawawala din yan. Hindi mo yan madadala sa langit. Kahit yung mga pinakaiingat-ingatan mong perlas, o mga bagay na tinatago mo sa iyong tukador o sa mga yamang meron ka o kaya itinatago mo mga papeles, dokumento sa pinakaiingat-ingatan mong baon, balang araw pag namatay ka hindi mo naman mabibitbit yan at balang araw
meron tayong lubos na kalayaan. At alam mo yung kalayaan ay para sa lahat. Wala na doong mga diskriminasyon, wala na doon yung mahirap, mayaman, pantay-pantay na po tayo doon. Even sa mga taong nasa authority, kahit ano pang position yan, pagdating sa langit, hindi sasabihin ng Panginoon na dahil ikaw ay ministro, ikaw ay pulis, ikaw ay presidente, nandito ka sa isang lugar nasa isang cubicle ka o nasa isang lugar na kung saan kumbaga sa atin ay special na lugar. Pero ang magiging batayan ni Lord ay kung gaano ka naging faithful sa Kanya, nagkaroon ka papaano mo ginamit yung buhay mo dito sa lupa, at kung papaanong ikaw ay sumunod sa Kanya. Napaka-importante sa atin mga minamahal ang sumunod sa Panginoon sa mga panahong ito. Hindi na pwede dito yung init-lamig sa paglilingkod sa Panginoon. Napaka-importante na kung mainit ka, maging mainit ka na at huwag palamig-lamig. Ayaw ng Diyos ng malahininga o kung baga lukewarm. O sa madaling salita ay ayaw ng Diyos na ikaw ay maging maligamgam. Napakahirap nun. Baka isuka ka. Napaka-importante sa panahon ngayon ang magkaroon tayo ng desire na magpagamit sa Panginoon sa paraang meron ka. Kung ano yung talento, skills mo, gamitin mo sa Kanya. Maraming paraan para maging busy ka sa panahon ngayon na halos karamihan sa nasa paligid natin ay nawawalan na ng pag-asa. Napaka-importante na maging malaya ka na i-share yung gospel at ibigin ng kapwa natin sa paraang meron ka na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Nais ko po, bago ako magtapos, ay nais ko pong bigyan kayo ng encouragement na huwag tayong lulugar sa bagay na komportable lang tayo. Hindi dapat tayo nandun lang sa comfort zone natin. Let's go out and wear our best and let's go to the battle zone. Makipaglaban tayo. Ipagsigawan natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito sapagkat binigay niyo po ang pagkakataong ito para kami mag-aral muli ng iyong salita, makinig po sa iyong salita at hayaan niyo po mag-umapaw po ang init namin sa paglilingkod. At gamitin namin ang kalayaang ito para marami pong tao ang ma-encounter namin at mabigyan namin po ng mataas na moral sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila, sa pamamagitan ng mga bagay na importante dito sa lupa. Ang mga bagay-bagay, mga material na bagay ay nawawala, nalulustay, nauubos. Subalit, ang pag-ibig mo kailanman ay hindi nauubos. Lagi niyo po kami tinitinan at sinusubaybayan. Lord, I pray na mga taong nasa paligid ay tunay na tumanggap sa iyo bilang Diyos sa tagapagligtas bago ka pa man dumating, Panginoon, at bago po matapos ang mundong ito. Lord, I pray na kung may mga nalulumbay, may mga sakit at karamdaman, at ang mga nakikinig na ito ay nasa ospital, Lord, hipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Hayaan niyo po na ang iyong salita ay manatiling buhay sa bawat isa sa amin. Sapagkat ang iyong salita ay tanglaw sa madilim na paligid. Thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Katulad ng sinabi ni David, ang iyong salita ay kinubli sa puso ni David para wag na magkasala. Totoo nga po na napakahirap mabuhay sa mundo sapagkat ang mundo ay punong-puno ng kasalanan at ninanais po namin, O Diyos, napakabanalin niyo po kami sa tulong ng Banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, patawarin niyo rin po kami sa mga kasalanan ng aming nagawa. Hayaan niyo po kami sumunod sa iyong salita. Sumunod po kami sa inyo, Panginoon.
Ito po ang aming samot dalangin, maingat po namin binabalik sa inyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming pong salamat sa inyong lahat at good day po. Ayun, narid natin ng buong mensahe ng ating Panginoon para sa atin sa araw na to. And dako na tayo para sa ating sharing time. And yun nga, since ako yung mag-preside ng ating devotion, siguro mag-share ako ng mga insight ko. So, yung napulot kong lesson. So, dapat pala tayo ay gamitin natin yung kalayaan natin ng ibig ng Diyos sa ating puso. And palagi natin tatandaan na huwag mawala ng pag-asa. Ano man yung nangyayari sa atin ngayon, mabigat man o magaan, God works anyway. Hindi man, meron man tayong virus na pinaharap ngayon na hindi natin nakikita, ay meron naman tayong napakalaking Diyos na siyang magsasave sa atin o gagabay sa atin patungo sa ating kalayaan na gawin ang lahat ng bagay. Gawin ito, yung magbahagi at alam sa lahat, spread the word of God, di ba? We are free to spread the word of God. Kahit na hindi nakakapag-search ang ilan sa atin, simula ng mga nakarang araw, we are free to spread the word of God. We are free to know Jesus Christ. And we are free na tanggapin si Jesus Christ sa puso natin. So yun. Next, meron po bang susunod na mag-share? Yun, go ahead. Meron po. Meron po bang mag-share ng kanilang reflections, mga insight, o mga stories related sa ating topic? Hello. Hello po. Ayun, go. Narinig mo ako? Yan. Apo. Bago ang lahat, happy birthday sa kambal sa pareho kong Orlando. Salamat po. Anyway, yes, Maraming kay salamat. Otli kay Owen. Well, anyway, dagdag ko lang kasi may part doon na may part doon na medyo natakpan lang. Sorry, minsan nagre-record ako kasi talagang minsan may mga emergency meeting ako at minsan hindi maiwasan, medyo magulo sa paligid namin. By the way, gusto kong emphasize doon na meron tayong kalaban na hindi nakikita, pero meron naman tayong Diyos na hindi nakikita na kayang labanan yung hindi nakikita. Kasi magkaminsan ang prayer ng karamihan is, Lord, tanggalin na po natin yung COVID-19. Pero please don't get me wrong, dapat ang panalangin natin is ihanda tayo ng Panginoon sa panahong darating. Kasi hindi natin alam, baka piniprepare ni Lord yung mga panahong ito para sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, let us spread the word of God no matter what. Kasi
iba na talaga yung panahon ngayon eh. So June 15, magde-declare si President Duterte ng kanyang another statement about this coming ewan ko kung GCQ ba yun, MECQ, ECQ, pero maging ano na lang tayo. Ang prayer natin is, Lord, sa panahong ito, ba'y magagawa ko para matulungan ko yung mga nasa paligid ko? Kasi maraming tao pa ang naguguluhan. At ito yung pagkakataon na i-share natin yung gospel kasi iba na talaga yung mga nangyari sa paligid. Let us be vigilant and let us guard ourselves sa mga panahong darating. Yun lang po at marami pong salamat. God bless. Tama, ano? May punto si Kuya Oli, no? Ayan, maraming salamat Kuya Oli sa iyong sharing. And Welcome. next, meron po bang magsishare? Oddly. Yun, go ahead, Kuya John. Yes, good evening. Belated happy birthday ulit, Kambal. Salamat po Kuya John. Dun sa passage kanina na pinag-aralan natin, no? It's about freedom and loving thy neighbor, di ba? Yun yung yun ang pinaka-essence ng mga aral din ng Panginoon. Isa sa mga essence ng pangaral ng Panginoong Jesus. Gusto ko lang idagdag, tama yung ating speaker, si Sir Orly, na ang kalayaan is not absolute. We have the freedom kasi yan eh, God-given yan. God-given right yan. Kaya lang, pag may kalayaan tayo, dapat pinapairal natin yung respeto. Respeto sa sarili, respeto sa kapwa. So, yun yung kasi ang pagbibigay ng respeto, parang minamahal mo yung mo yan eh, kapwa mo eh. Minamahal mo yung sarili mo, minamahal mo yung kapwa mo. Yan ang pagbibigay ng respeto. So, yun lang, that's it. Next, meron po pong mag-share ng kanilang insight. Yan, mag-share po ba? Meron pong mag-share ng kanilang natutunan or anything related to that topic. So yun, baka may nakamute pa, no? Baka may nakamute yan. May mag-share pa na nakamute. Meron po bang mag-share? Once again. Okay, so wala na, no? So, dako na tayo sa ating closing song na pangungunan muli ni Giselle. So, muli pa natin bigyan ng papuri at ang ating Panginoon. So, ayan ako ulit naatasan. So, hindi ko lang lahat ng sa mundo. Di kayang larawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kailangan. Hindi na sa iba upang ihalal ang pangalan mo.
kinakain mo. Kulang ang lahat ng tanga. Pinaghinang ang salita, ang kahilayak, kapanalan mo. Wala kang katulad at wala nang iisip sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kakampan sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, naging nagkailangan sa harang panahon. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kakamtan sa'yo. Ikaw Diyos noon pa man, ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yun, maraming salamat sa awitin na closing song. Nandako na tayo sa ating mga prayer request. Sino po bang may prayer request sa inyo? Meron po ba kayong nais ipanalangin, nais idulog sa Panginoon, na maisama sa prayer o ating closing prayer mamaya ni Kuya Orly? So yun, prayer request ako muna, no? Since wala pang nag-on ng mic. Prayer request, siyempre ganun pa rin, normal pa rin na pinapalalangin natin na panatilihin pa rin yung maging safe, na tayong lahat, ano, and tama, ano, maging handa tayo sa mga susunod na mangyayari by this coming Monday, dahil mag-announce na naman ng ating presidente ng kung ano yung mga susunod na hakbang nila na gagawin para sa ating bansa o sa ikaliligtas ng ating bansa. And sana bigyan o pagkalooban ni Lord ng patuloy na talino, no? Talino na may kasamang pag-ibig, no? Upang mapagdesisyonan nila ng maayos ang mga susunod na mangyayari sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa mga matataas ang mga kaso ng COVID-19. Sana makapag-decide sila o ibigay sa kanila yung tamang direksyon o tamang desisyon para sa atin, para sa ating lahat. And dalangin ko pa rin, yung mga frontliner na patuloy na lumalaban sa ating kalaban na COVID-19. Patuloy silang palusugin o palakasin pang mapanatili ang kalusugan ng bawat isa sa atin, kung sino man yung mga magkakasakit, ano.
panatilihin ang kanilang kalusugan na maging maayos, maging malakas, at maging matatag. At siyempre, panatilihin nila na huwag nila sanang kalimutan na isama yung Panginoon sa kanilang mga gawain. So yun, mayroon pa po bang nais sa panalangin ang mga kasama natin dito sa Light and Soul? May prayer lang ako. Go ahead, Kuya John. Si Kuya John muna. Ang prayer ko is sana tong sa kabila ng kakaibang or hindi inaasahang karanasan natin ng buong mundo, itong matinding difficulties na pinagdadaanan natin lahat. Sa kabila nito, pinapanalangin ko na bigyan tayo ng Panginoon ng isang maganda at productive oportunidad, yung financially stable opportunities, lalo na sa mga nawalan ng trabaho, lalo na yung mga licensed massage therapist natin na talagang tinamaan ng matindi itong kalamidad na to, itong sakit na to. So, yun ang pinapanalangin ko ngayon. Yeah, thank you. Yun, maraming salamat sa panalangin. Next, meron po ba? Present this. Yun, go ahead, Grace. Ayan, ako, request ko, yan sana malampasan ulit namin yung panibagong trials na pinagayaanan ng family ko at sa mga relatives ko. Dahil medyo nakaka-survive pa lang kami sa unang nangyari ng nakaraang buwan. So, ngayon may sana patuloy pagkaloob ng Lord yung solutions niya at saka kung ano yung talagang plano niya para sa amin. Tapos, ayun, kasi yung nakaraang araw, hindi naman naging sabi yung effect ng sure. Kaya dito sa Bicol, maulan lang. So, salamat dahil naging ligtas ang bawat isa sa amin dito. At sa iba pang tinumaan ng nakaraang, dito lang sa nakaraang araw lang. At toilet din ulit dito sa blind test no, at saka sa group Light and Soul. Salamat kasi kahit hindi ko talaga nagagawin totally yung tungkulin as a leader. Patuloy na gumagamit sa Lord ng lingkod niya para matulungan ako, lalo na pag mga problems na i-encounter ang group. Lalo na nung wala akong nakaraang buwan. So, sa lahat, sa hambal, nakakatulong mo talaga. Sila talaga yung naasahan ko nung mga nakaraan. At salamat din kasi reach out namin si Pastor Joel. So, salamat po Pastor Joel at si Pastor Joel. So, yung isang araw kasi talagang medyo may mga hindi available yung iba nating pastors. So, salamat talaga best at sa tulong at ikulang. And si Ate Joyce din. Kasi si Ate Joyce talagang nag-stay namin na makontak si Pastor Joel. Si Pastor Joel talaga pinulit ko siyang kontakin. So, kaya sabi ko sa humble kanina, salamat kasi na-reach out sila. Tapos, ayun, sana patuloy mag-grow ng group na to. Alam ko na may mga umalis, pero alam kong may mga darating na bago.
may invest na bago. So, sabi ko sa kanila, kung hindi umalis, okay na. Wag natin silang pilitin. So far naman, ayun, masaya ako dahil napabilang na sa group si Pastor Joel at si Pastor Jeric. So, sana marami pang souls ang mailapit natin sila sa pamamagitan ng group na ito. At sana nagkaroon yung kasi pagdulong sa akin, sorry. Hindi talaga, hindi ko alam yung kung kailan talaga maayos at kung maayos pa. So, pero gumagawa lang rin. So, sa mga admins, officers, salamat sa inyo yung opportunity na mapasalamatan kayo kasi ilang days ang nawala. Tapos, ayun, sana mas makayalan natin kung ano yung mga pagsubok ang dumating sa group. Walang bibitaw, hapit lang. So, Yun, walang anuman yun. Yun. Next, meron pa po bang nais manalangin o mag prayer request? So yun, wala na, no? Dakong na tayo sa ating closing prayer. Kuya Orly, pangunahan po kami sa ating closing prayer. Closing prayer. Okay, maraming salamat sa lahat ng nag-request. Though ang iba medyo garble yung sounds, choppy, pero naintindihan ko naman yung pinaka-contents. And before anything else, salamat sa Lord kasi itong ganitong klase ng ginagawa natin ay talagang malaki ang naitutulong. At pag sa YouTube, diba, marami ang nakikinig doon sa mga nagsishare. So let us pray right now. Ibas natin, tulog natin ang lahat ng bagay sa Panginoon, lalo-lalo na sa ating bansang Pilipinas. Let's pray. Lord, maraming pong salamat dahil kayo po ang Diyos na mabuti sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, dahil sa kabinaman po ng mga pangyayari, nandito at sumusubaybay ka sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, sa darating na Monday na bigyan niyo po ng wisdom ang aming Pangulo na magde-declare po ng kanyang statement, mag-a-announce po kung ano talaga magiging kalagayan po o status ng aming bansa, kung ano po yung magiging status, sapagkat nakikita po namin consistent po yung marami pong kaso ng COVID-19. And I pray, Father God, na kayo po ang magbigay ng talino sa mga statement namin, sa statement, sa lawmaker, sa congressman, sa senador, at sa mga taong ginagamit niyo po sa aming Department of Health at World Health Organization, at the same time yung pamamahala po ng bawat nasyon. Lord, I pray, Panginoon, na yung may mga sakit ngayon, nasa banig ng karamdaman, may mga naging positive, Lord, I pray na patuloy mo silang pagalingin sa oras na ito. Itayo sa banig ng karamdaman. Kung sila man po ay nakakaranas ng depression, Lord, allow niyo po, pakita niyo po sa kanila na kayo ang Diyos na malaki sa kanilang mga buhay, at ipakita niyo po, Panginoon, na kayo ang Diyos na manggagamot. Lord, itataas po namin yung mga wala po ng trabaho, especially mga licensed masseur, yung mga nagmamassage, ang mga therapies. I pray, Father God, bigyan niyo po ng opportunity or option na magkaroon po sila ng hanap buhay, financially stable, at the same time gawin niyo po ang panahon na ito na magkaroon po ng way para kumita po sila ng ayon po sa iyong kalooban. Ganun din, Panginoon, si Diyos may mga pinagdaraanan. I pray, Father God, na patuloy mo siyang ingatan, subaybayan, at patuloy na ang iyong
wisdom ang ibigay niyo po sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan sa araw-araw, though malayo po sa Bicol. I pray na ingatan niyo po, Panginoon. Lord, even kay Owen, kay Audrey, salamat po sa buhay nila. Pray na yung dagdag na taon na binigay niyo po sa kanila ay patuloy na maging daan para patuloy kang purihin, sambahin si Spirit ko totohan. Bigyan niyo po sila ng malakas na pangangatawan sa araw-araw at ilayo sa anumang sakit at karamdaman. I-bless niyo po yung mga taong nagsishare dito, sa ang mga participants, ang mga members. I pray, Father God, na patuloy na sila ay magiging malakas sa pamamagitan ng iyong salita. Muli, pinasasalamatan ka namin sa mga salitang aming narinig. Ikaw po ang pupurihin, pasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody will say Amen. 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 Thank you. Amen. Thank you po, Sir Salamat Orly. po kay Orly. Amen. Thank you. Salamat sa Lord. Thank you. Pastor Jerry, Pastor Joel, Joyce, Pastor Don. Salamat po. God bless po. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Bless sa lahat. Sa bukas ulit. Salamat. Jade. Bless. Speech phone talk. Message volume slide 50. Uber 2000 ops 25.0.8. Op 6. Stop recording check box checked.